everyone, good morning. So, ang topic natin for today is all about regeneration. And verse natin for today is John 23 verse 3 to 8. So, ano nga ba yung regeneration? Kumbaga, kung alam mo yung word na born again, magkasintulad lang din yung regeneration. Okay? Yung name. So, sabi dito, ay hindi mo makakita yung kumbaga hindi ka magiging parte ng kaharian ng Diyos kung hindi ka born again, diba? Sure, sabi dito, regeneration is the secret sovereign act of God, imparts new spiritual life to the sinner. What Jesus being born again is not something we cause or emotion, but the gracious work of the Holy Spirit give us new hearts, new desires, and new natures. Biblically, regeneration precedes faith. It enables us to believe once the spiritual dead. We are made alive by the mercy brought by the darkness to light and empower fellow Christ into obedience. So, ipinanganak ng muli, ipinanganak ng tubig na spirito, ipinanganak ng spirito, ipinanganak ng muli, at dito ay ipinanganak ulit ng spirito. So, sinasabi na, ano nga ba yung sinasabi ng pagiging born again? Now, dito sa Titus, chapter 3:5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration. So, dito ay regeneration yung ginamit. Paghuhugas ng muling kapanganakan. Pagiging born again. Ipanganak na muli. And, pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito may tatlong meaning. Regeneration makes dead people live. Ito yung pinakauna. Ang sinasabi ng Bible sa atin ay tayo ay patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, nagkasala si Eva at Abraham ay nagrebelde sila sa Diyos, namatay sila spiritually. Kaya nga nawala na sila ng connection sa Diyos eh. Dati nagpo-fellow lang sila sa Garden of Eden. Ano mo yun, yung Garden of Eden may direct relationship sila kay God before, si Adan at Eva. So, nung nagkasala sila, nawala yun. Nagkaroon ng separation. At yung tinatawag na death, spiritual death. So, tayo ay namatay na spiritually. Nawalan tayong connection sa totoong buhay natin. And totoong buhay natin si God. So, naiwan tayo kaya sa atin ay patay spiritually. Patay sa kasalanan. That's why we need the Spirit of God again. Yung Spirit ng Diyos sa atin. Ito yung sinasabi na regeneration makes dead people. We are spiritually dead. Kailangan natin spiritual ng Diyos. Kaya, ang pagiging born again, born of the Spirit, ibig sabihin nun, ipinanganak kang muli sa Spirito. Na yung Spirito ng Diyos ay manahan muli sa'yo at magkaroon ka ng buhay. You will be regenerated. So, regeneration gives people a new heart. So, once na yung Santong Spirito manahan sa'yo, magkakaroon ka rin ng bagong puso, bagong desire, na naisin mo na yung Diyos, na naisin mo nang lumapit sa Panginoon, na naisin mo na yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Isang marka na ikaw ay na-born again na, bagong puso, na dating gusto mong paggawa ng kasalanan, mamakal mong itong bagay, hindi na yon. Ang gusto na ng alaman natin ay hindi na yung ultimate desire. Ang gusto na natin is si Kristo na. Why? Kasi nagkaroon ka na ng bagong puso. Paano nagkaroon ng bagong puso? Yung spiritual ng Diyos kumilos sa buhay natin. Pangatlo, regeneration produces saving
faith. So, yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu sa buhay natin, dahilan kung bakit nananampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. At hindi ito sequence, hindi ito pagkakasunod-sunod. Ito ay kapag binasa mo yung Biblia, sabay-sabay siyang nangyayari sa buhay mo the moment na nakilala mo ang Panginoon, nagkaroon ka ng bagong kaisipan, bagong puso, at nanampalataya ka sa Panginoong Diyos. Nagkaroon ka ng faith, new heart, na born again ka. Sabay-sabay yan nangyayari. Hindi siya sequence of action. Isang event siya na okay na, nabuhay ako ngayon, next year, ganito ako, magkakaroon ng bagong puso. Walang ganun. Sabay-sabay na mangyayari ang regeneration sa buhay natin. And regeneration produces saving faith. So, kaya yung magandang unawain natin, bakit tayo nananampalataya sa ating Panginoong Kristo? Bakit tayo nagbigay ng buhay sa Panginoon? It's because ba na we want to save ourselves? Because one comes to save us. He sends the Holy Spirit to convict our heart, to regenerate us, to awaken us. Gisingin ka or buhayin ka. At yung nabuhay ka, magkaroon ka ng panibagong puso. Diba? So, maraming verses sa Bible na hindi natin will na iligtas yung ating sarili. It is God's will to save us. And sabi dito sa Titus 3:5, because of works done by righteousness, but according to the own mercy and renewal. At yun yung pagkilos ng Santong Espiritu sa atin. Magkaroon tayo ng bagong puso, ang pananampalataya. That's why salvation is by grace. Biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos sa atin. At hindi isa, wala makakapagmalaki sa harapan ng Diyos na sasabihin mo, you save yourself. I helped Jesus to save me. No, it is entirely and purely God's grace. So, natin pa na apply sa buhay natin. Number 1 is pray for the salvations of your family and friends. Proclaim the gospel in the power of the Spirit and persuade by being a living proof of the gospel. So, hope you learned something for today. Thank you everyone and God bless.